pagkabuhay. Original na kwento ni Mens A. Castle. Sumilip ang sikat ng araw sa mga kurtina na nagbibigay ng gintong liwanag sa maliit na bayan ng Maplewood. Masaya humuhuni ang mga ibon na tila ba may pinagdiriwang na espesyal. Sa loob ng maginhawang tahanan ng mga Bennett, halos hindi na mapigil ang umaapaw na kagalakan. Seth, dahan-dahan lang, natatuwang sabi ni Asher ang kanyang kuya habang sinusubukang itali ang sintas ng sapatos. Easter egg hunt! Sigaw ni Seth. Tumatalbog ang kanyang matingkad na kaymangging buhok habang tumatakbo sa pasilyo. Isinuot niya ang kanyang paboritong puting t-shirt at itim na pantalon, ang perpektong kasuotan para sa paghahanap ng mga Easter eggs. Si Sarah naman ay masayang naglalakad, suot ang kanyang asul na jacket at bestida. Tumatalbog ang kanyang buhok sa bawat hakbang. Tara na, Asher! Sabi ni Sarah, may nakilala akong bagong kaibigan. Baka may dala siyang chocolate eggs mula sa Germany. Biro ni Zara na may kasamang hagik-gik. Heto na, papunta na, sagot ni Asher. Sabay lapit nito sa kanya. Inayos niya ang kanyang asul na jacket at pinatag ang kanyang asul na pantalon. Sa labas, ang sikat ng araw ay nagpakinang sa lahat ng bagay, lalo na sa mga hanay ng tulip at daisy na nakapaligid sa mga bangketa. Si Seth, hawak-hawak ang kamay ni Zara, ay masayang lumulundag sa daanan na parang isang kuneho. Nang makarating sila sa damuhan sa harap ng bakuran ni Gabriel, silang lahat ay napasinghap sa mangha. Ang harap ng bakuran ni Gabriel ay parang eksena sa isang fairy tale. Dose-dosenang malalambot na kuneho, mga tunay na kuneho. Ang naglulundagan, iginagalaw ang kanilang mga ilong at kumakain ng mga halaman sa sulok. Wow! Mga matatabang kuneho! Nanlaki ang mga mata ni Seth. Easter eggs! Easter bunnies! Nagtipon-tipon ang mga bata sa paligid. Bawat isa ay may hawak na makukulay na basket na puno ang hangin ng mga hagik-gik at masayang kwentuhan. Nakaupo si Sarah sa tabi ni Gabriel. Si Gabriel ay may ginuntuan na kulot na buhok, suot ang isang kupas na asul na damit at may hawak na isang itim at malambot na kuneho. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang hamog sa umaga. Hello Sarah, siguro siya ang kuya mo, matamis niyang sabi. Ako si Asher at ito ang bunso naming kapatid, si Seth. Sa'yo ba ang mga kunehong yan? Ngumiti si Gabriel. Hindi, pumupunta sila dito taon-taon, sabi ng mama ko dahil alam nilang Easter na. Ang kanyang ina na nakatayo sa malapit na may dalang tray ng matamis sa tinapay ay sumingit. Sa Germany, meron kaming Osterhaus, ang Easter bunny. Nagdadala ito ng mga itlog dahil ang kuneho ay simbolo ng bagong buhay. Nilingon siya ni Zara nang may pagtataka. Bagong buhay? Tumango si Gabriel. Oo, iyon naman ang kahulugan ng Easter, diba? Dagdag pa ng kanyang ina. Ang kuneho ay sumisimbolo sa tagsibol at pag-asa. Bahagi ito ng pagdiriwang kahit sa mahal na araw. Nakikinig ang mga bata bagamat kumunot ang noo ni Asher. Pasensya na po, ma'am. Magalang ngunit matatag na sabi ni Asher. Pero ang Easter bunny ay walang kinalaman sa mahal na araw. Ang Easter ay tungkol talaga kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Napapikit ang ina ni Gabriel pagkatapos ay tumawa ng bahagya. Oh, mga bata, ang kuneho ay mas masaya para sa mga maliliit na bata. Ang usapin tungkol sa krus at muling pagkabuhay ay medyo mabigat para sa mahal na araw, hindi ba? Ngunit, biglang may isa pang tinig na umalingaw-ngaw mula sa grupo. Sa tingin ko ay tama si Asher, sabi ng isang matandang babae na may pilak na buhok at mababait na mata. Nakatayo siya kasama ang kanyang apo, may hawak na Biblia at isang basket. Ang Easter ay ang pagdiriwang ng pinakadakilang himala, ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng bagong buhay. Hindi dahil sa kuneho, kundi dahil tinalo ni Jesus ang kamatayan. Tumahimik ang karamihan, maging ang ina ni Gabriel ay natigilan sa pagkagulat. Hinignan ni Sarah si Asher. Wow! Sinabi mo ang katotohanan at may sumang-ayon sa'yo.
Hinila ni Zara ang manggas ni Gabriel. Narinig mo na ba ang totoong kwento ng Easter? Dahan-dahang umiling si Gabriel. Hindi pa, kuneho at mga itlog lang ang alam ko. Maya-maya pa, isang kuneho ang lumundag patungo sa isang bahagi ng matataas na damo sa likod ng puno. Hinabol ito ni Seth habang tumatawa. Ngunit bigla siyang huminto. Mga bata, halik kayo rito! Tawag ni Asher. Nagtipon ang lahat ng mga bata habang may kinukuha si Asher sa damuhan. Isa itong itlog na gawa sa kahoy, kulay ginto ang pintura, at sa loob nito nang buksan niya ay may isang maliit na inukit na krus at isang balumbol na papel. May ingat itong binuklat ni Gabriel at binasa ng malakas. Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay tulad ng sinabi niya. Mateo 28:6. Namangha mga bata, tinignan ni Gabriel si Asher at pagkatapos ay ang kanyang ina. Gusto ko pang malaman ang tungkol kay Jesus, bulong niya. Natahimik sandali ang ina ni Gabriel. Pagkatapos ay lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak. Siguro nakakaligtaan na natin ang pinakamahalagang bahagi ng Pasko ng pagkabuhay. Nang hapon ding iyon, muling nagtipon ang mga bata. Sa pagkakataong ito, puno ang kanilang mga basket ng candy at puno rin ang kanilang mga puso ng pagkamangha. Namahagi ang ina ni Gabriel ng matamis na tinapay at pati na rin ng mga maliliit na krus na kahoy na pinintahan ng mga bata. Naupo sina Asher, Zara at Seth sa ilalim ng malaking puno ng oak kasama ni Gabriel. Sa susunod na taon, sabi ni Gabriel, magkakaroon tayo ng egg hunt at ikukwento rin natin ang tunay na kwento ng Easter. Oo nga, nakangiting sabi ni Zara. Tatawagin nating Resurrection Hunt. Napangiti si Asher habang nakatingin sa langit. Dahil ang Easter ay hindi lang tungkol sa bagong buhay dito sa lupa. Ito ay tungkol sa buhay na walang hanggan. At bumulong si Sarah. Salamat, Panginoong Jesus. The end.